Magandang araw po muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Tingnan po natin at pag-usapan itong lineup ng kandidato ng Marcos administration sa pagka-senador. So, ito po yung kanilang listahan. Nangunguna sa listahan nila ay si Benhur Abalos. Pangalawa si Makati Mayor Abby Binay. Tapos po nandyan si former Senator Ping Lacson. Nandyan din po si Senator Lito Lapid. At si dating Senador Manny Pacquiao, nasa pang-7. Si Budot, si Bong Revilla. Ang dati pong Senate President na si Tito Soto. Ang senador na si Francis Tolentino, si Erwin Tulfo at saka si Camille Villar. So yan po yung lineup ng PBBM administration sa pagka senador ngayong 2025. So ayan po sila. So kung tutusin po, mga kilalang tao at kilala ng mamamayan itong lineup ni Bongbong Marcos. Unang-una po si Benhur Abalos, siya po ang DILG Secretary at medyo naging popular din ang kanyang pangalan sa publiko. Unang-una dahil dun sa mga magagandang kapalpakan na ginawa ng mga kapulisan doon sa KOJC at doon sa pinakamalaki raw na drug house sa Alitagtag, Batangas. So dyan po nakilala si Benhur Abalos. Sumunod naman po sa listahan si Makati Mayor Binay, si Abby Binay. Anyway, ito naman pong si Abby Binay ay kilala naman po talaga ito sa Makati dahil ito po ay dating mayor at sa kasulukuyan yata ay siya pa rin ang mayor. At ito po ay kilala rin dahil anak naman po ito ni dating Vice President Jejomar Binay at kapatid ni dating Senador Nancy Binay. So, siya po yung pangalawa sa listahan. And then pangatlo po, si Pia Cayetano. So, ito pong si Pia Cayetano ay medyo matagal-tagal na rito sa Senado at medyo marami-rami na rin pagkakataon na narinig natin ang kanyang boses. At nasundan po yan ni Senator Pampilo Lacson. So, ito pong si Lacson ay dati na rin senador at medyo nagpakitang gilas din naman ito sa Senado. Tapos nasundan po yan ni Lito Lapid. So, ito po na kung saan ay hindi ko matandaan kung anong batas ang ginawa nito, pero ang alam ko na involved to sa Pogo at medyo nakaladkad yung pangalan nito. Pero parang hindi masyadong naging maganda ang performance nito sa Senado. Sumunod naman po si Aimee Marcos. Ito pong si Aimee Marcos ay nakatatanda yata itong kapatid ni Bongbong Marcos. Hindi ko lang malaman kung sinong matanda sa dalawa. Kanina po hindi raw ito dumalo doon sa inauguration. Pero tayo ay kuidaw dahil ito ay Marcos pa rin at ano man po ang mangyari, talagang Marcos ang kababagsakan nito. Hindi na po natin mababago yan. Tingin ko nga rito sa tao na to, baka isang araw magsasabi ito na lilipat ng partido para makaiwas sa
mga issue ng kanyang kapatid at sa administration ni Marcos. Pero ang suma total po niyan ay parang patibong lang at Marcos pa rin ang bagsak. Okay. Tapos po nasundan niya ni Senator Manny Pacquiao. Ito pong si Senator Manny Pacquiao, may natatandaan ako rito noong 2022, nung halalan nung 2022, siya po ay nagsalita actually ito po yung sinabi niya. So noon pong 2022, ito po yung sinabi niya. Nangako si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao na habulin niya ang pamilya Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. At yan at iba pang mga pangako ng kandidato. So yan po ang sinasabi ni dating Senador Manny Pacquiao nung siya ay kumandidato bilang Pangulo ba yan? At hahabulin daw niya ang mga Marcos dahil sa mga nakaw na yaman. Pero ano po ang nangyari? Bigla po silang naging magkakampi at mukhang may iba ng putahe na gustong gawin. So yan po ang Manny Pacquiao. So ang sumunod po ay si Senator Bong Revilla. Ito po kasing si Bong Revilla ay medyo, ang huli ko lang naraman dito, halos makipagsapakan ito kay Subiri nang minsan ay magkaroon ng hearing sa Senado at nauwi sa initan. At ito pong si Bong Revilla ay naging popular dahil sa budots. So yan po ang kanyang sa tingin ko yon ang kanyang pinakamalaking naipakita sa tao, kaya siya nagustuhan. At ang panglabing isa po ay itong si Erwin Tulfo. Ito pong si Erwin Tulfo ay representative ng ACT-CIS na party list. At ito po ay halos humalik sa puwet ni Tambaloslos. So yan po ang pagkakaalam ko sa kanya. At ito pong panglabindalawa ay si Camille Villar. So si Camille Villar po ay anak ni Senator Cynthia Villar at Manny Villar. So mayayamang mga tao to. Okay, ganito po. Ang tingin ko rito, ito sa mga kandidato na ito na inendorso ng Marcos administration o ni Bongbong Marcos, mukhang napakalabo ng mga ito na manalo. Ang dahilan ay una, napakarami po ng kapalpakan at issue ng Marcos administration. Unang-una po, yung pagkaka-involved ni Bongbong Marcos sa droga. At yung hanggang ngayon, ayaw niyang patunayan na hindi siya nagdodroga, ayaw niyang sumailalim sa drug test. Pangalawa, yun pong ipinagyayabang niya na blood control project na 5,500 na kanyang ipinagbibida doon sa nakaraang SONA ay hindi po totoo. At yan po ay napatunayan ng pagkatapos niyang mag-SONA ay bumaha at hindi makita kung nasaan yung mga flood control. At yan po naman ay inamin din ni Stella Kimbo doon sa hearing sa deliberation ng budget ng Pangulo na wala talagang master plan o wala talagang plano at hindi talaga totoo yung mga flood control na sinasabi. So mayroon naman pong nadagdag na issue. Nagbenta po ang Administrasyong Marcos ng 25 tons ng reserve na gold ng Pilipinas. At yan po ay hindi ibinabalita at hindi ipinapaalam. Nabisto lang po yan ng ibang mga tao at sa ngayon ay ipinagtatanggol ng Central Bank kasi daw
sinamantala nila yung mahal na presyo ng ginto, kaya nila ibinenta. So ang tanong, nasaan napunta yung pinagbentahan? Isa pa pong isyong ikinakabit dito kay Marcos ngayon, yung kanilang pagpupursige, yung kanilang intensyon na sirain ang mga Duterte. At ang sabi nga po dati ni Sara, ay well funded dyan, at talaga pong makikita. Pagkatapos kasi na mabutata sila dun sa hearing ng budget ng Vice President, at mabisto ni Sara yung kanilang stick to the plan na script, naglaho pong bigla yung kanilang pag-asa doon na mabitag si Sara para sa impeachment. At naglabas na po yung COA tungkol doon sa hinahanap nilang confidential fund, pero hindi pa po sila tumitigil. After that, yun pong good government and committee and public accountability ay nagpatawag din ng pagdinig base po yun sa privilege speech ni Valeriano na hinahanap yung mga gastos ng mga satellite offices ng presidente, ng vice presidente. At yan po ay naglagay sila, nakakuha sila ng isang testigo na si Gloria Humamil Mercado. Pero ito pa lang testigo na ito ay may mga atraso sa DepEd, kaya ito natanggal na nagsolicit ito ng halagang 16 million pesos. At meron pa pong isang issue na dokumentado ng kagawaran ng edukasyon. So siya po ay natanggal. So sa madalit sabi po, sa mga issue nakakabit ngayon kay Bongbong Marcos, mukhang babalantra itong lahat dito sa kanyang mga kandidato. So tingnan natin kung sa susunod na mga araw sino sa mga ito ang mag-iibang pugad at lilipat. Kasi itong kagaya ni na Lacson, kagaya ni Tolentino, itong si Revilla, wala naman po talaga na itong mga pag-asa si Lito Lapid. Pero itong medyo may pag-asa pang konti si Tito Soto, mukhang mag-iisip ang mga to. Talagang mahihirapan sila na ipalusot yung kanilang kandidatura habang hindi nakikaklaro yung problema ng Bongbong administration. Kasi po, sino naman ang magtitiwala sa mga kandidatong inirekomenda ng isang pangulo na sinasabing nasa impluensya ng droga at bangag, at yan po ay nakikita sa kanyang mga pananalita. At napakarami pong beses na nahuhuli siyang nagsisinungaling. Kagaya po nung sinabi niya sa kay OJC na lahat daw ng pumasok na pulis ay walang armas. Pero parang ang tingin ko, sinasadya siyang ipahamak ng kanyang mga tao. But anyway, kawawa po talaga itong mga kandidato niya kapag hindi sila nag-isip. So hanggang dito na lamang po muli, at muli po pakiusap, paki-like and subscribe na lamang po muli.